Ilang items sa 6.79 trillion peso 2026 national budget vinito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Let me be clear. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Buwan ng gastusin ng mga kongresista dapat isa publiko ayon sa isang mambabatas. Para sa amount na i-disburse direkta sa kongresista, maganda na i-upload sa Facebook para sa ating mga constituents kung saan napupunta ang ating monthly office budget. Mga espekulasyon sa pagkakatalaga kay dating PNP Chief Nicolas Torre III bilang General Manager ng MMDA, conspiracy lang ayon kay Chairman Romando Artes. Conspiracy theory na yata yan. Pero ito I can say for certain that dahil noong tinanong ako regarding possible appointment ni GM Torre dito sa MMDA, wala akong narinig na ganyan. Kampo ni retired General Romeo Poquis magsasampa ng reklamo laban sa mga umaresto sa kanya. Ngunit Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nanindigang walang paglabag sa pag-aresto sa dating general. Kanina po sa airport, repeatedly we demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. Pinanigan itong resolution na ginawa ng ating prosecution service and now lilitisin siya. That's the process. Walang personalan. Aktibidad ng Bulkang Mayon tumindi pa. Alert level itinaas na sa number 3. Sa ngayon, again, emphasize po natin na like the scenario, katulad po ng 2023, meron pong chance na medyo mas malakas ng kaunti. Pero siguro yung isang scenario na hindi natin na-emphasize, pwede din pong tumigil yung eruption anytime. Meron din gano'n. So, anything can happen in a highly active volcano like Mayon. Malacanang, kumpiyansang pinakamalinis ang inaprobahang budget para sa taong 2026. Opo, confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos, at ito'y para sa taong bayan. So, confident po ang Pangulo. Pagbagal ng antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa, hindi pa rin ramdam ng publiko. Ang mababang inflation rate, basta positive siya, it means that the level of prices are still increasing. Ay hindi na muna, babala lang ang tumaas. Talaga ho kami mag-updated na presyo sa amin sa supplier namin ngayong araw na ito. Bukas mataas na talaga kami suko. Agresyon at propaganda ng China sa West Philippine Sea inaasahang magpapatuloy pa ayon sa Philippine Navy. We expect this trend to continue, not only on sea, but even air. There have been reports of joint patrols to include Air Force bombers, PLA Air Force. This will continue in 2026. Department of Health Secretary Ted Herbosa iginit na hindi na kailangan ng guarantee letters sa DOH hospitals dahil sa zero billing. So, sa taong bayan, zero balance billing na po ang inutos ng Presidente. Bayad na ang bill nyo. Kahit 2 million, 2.7 million yung pinamalaking bill na binayaran ng DOH para sa pasyente. Zero balance. Magpa-admit kayo sa basic accommodation at zero balance po. Hindi kayo withhold ng treatment. Treatment will be given to you. 5,594 mula sa mahigit 11,000 kumuha ng bar examinations nakapasa sa pagsusulit. UP Diliman at UST Manila may pinakamaraming nag-top sa exams. And for my bar babies who did not make it, you may grieve, you may cry out, even loud, but tomorrow you have to pick up the pieces and start anew. Never believe that you're a failure. Never believe that you are hopeless. Independent Commission for Infrastructure bubuwagin na umano simula sa February 1 ayon kay Senator Amy Marcos. Ang balita ko, February 1 ang pinapakong date na
i-disband na raw yung ICI. So, hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandiyan pa rin naman ang executive director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Hindi po titigil sa pag-iimbestiga. Senator Amy Marcos naniniwalang gagamitin ang 2026 budget para pagulungin ang kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ko alam, wala pa naman pinag-uusapan ng impeachment. It's entirely speculative. Ang akin lamang, bakit nagsasantabi ng sangkatutak na ayuda? Wala nang national election. Tulad ng sinabi ko, wala man prueba, nagiging malisyoso ka na eh. Kasi pag nag-iipon ka o nagtatabi ka ng sangkatutak na pera, para saan yun? Magtatanong ka talaga. Impeachment proceedings naman po are not based on projects that are promised. No? Impeachment proceedings are based on quests for truth and accountability. If House members or civil society would want to file it again as soon as the one-year ban is finished, I think they are free to do so. And I don't think they will be motivated by any promises of any projects for 2026. Ombudsman Crispin Remulla, pinaiimbestigahan na ang mga naglabas ng malisyosong impormasyon kaugnay ng kanyang kalusugan. Daniel, pinapaimbestigahan ko yan. I'm asking the NBI to look into these allegations and this scuttlebutt kung saan nagmula sa social media. So we will know. Petisyon kontra unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act inihain sa Korte Suprema. Budget Department muling iginiit na naaayon sa konstitusyon ang unprogrammed funds sa 2026 national budget. Pinapa-declare namin as unconstitutional the portions in the budget on the unprogrammed appropriations. Rider lang yun. Walang pondo eh. Walang diba? specific reference. Walang specific source of financing. Alam mo itong unprogrammed funds, para itong shortcut. Matandang naiwan sa danger zone ng Mount Mayon na ilikas sa tulong ng UNTV News and Rescue. Pag-uugnay ng pambansang pondo sa isyu ng impeachment laban kay Vice President Duterte, kinundena ng isang House leader. So magkaibang malayo itong dalawang issue na to, possible impeachment at saka yung the way we approach the budget process. So I don't know why they keep on trying to connect na hindi naman dapat mag-revolve sa isang tao ang pondo ng bayan. Photojournalist nasawi sa gitna ng coverage sa traslasyon. Nakalagay doon sa report, nag-collapse siya alas 2 ng madaling araw. Tapos tinakbo siya ng MTRRMO sa ospital ng Maynila. Yun ang nakalagay doon. Tapos yun nga, nabalitaan namin na nasawi ng ating si Ito, kaibigan natin. Mga magulang ng nasawi, nawawalang mga estudyante sa operasyon laban sa NPA sa Mindoro, nais panagutin ang recruiter ng kanilang mga anak. Phil-America na si Chantal Anicoche sumasailalim sa psychosocial intervention matapos masagip sa kampo ng mga rebeldeng terorista. Kampo ni Saldico magsasampa ng reklamo laban sa PNP Highway Patrol Group dahil sa umano'y iligal na pagkumpiska sa mga sasakyan ng dating mambabatas. Number one, nag-illegal stop and search sila ng kotse ng kliyente. Nag-illegal stop and search sila, tapos kinuha nila yung susi ng, I think, 34 cars na forsado. At DOH Bicol naka-code white alert kasabay ng pagbabantay sa kalusugan ng mga apektado ng pagputok ng Mount Mayon.